Gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang baryo ng San Miguel. Isang liblib na lugar sa paanan ng bundok. Tila naiwan na ng panahon. Mula sa maliliit na kubo na yari sa kawayan at nipa. Tanging huni ng kuliglig at alingaw-ngaw ng hangin sa mga dahon ng maririnig. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may dalawang aninong gumagalaw sa makipot at masukal na daan palabas ng baryo. Isang lalaki, si Mang Elias, at ang kanyang anak na si Lila, 8 taong gulang. May bit-bit silang lampara na ang mahinang liwanag ay nagsisilbing tangi nilang gabay. Sabi ni Elias, kailangan nilang lisanin ang baryo para hanapin ang kanyang asawa, si Mila, na hindi na bumalik mula nang magtungo sa gubat 5 araw na ang nakalipas. Anak, huwag kang bibitaw. Huwag kang lalayo sa akin anuman ang mangyari. Paulit-ulit niyang bilin sa bata habang hawak ang kamay nito. Tahimik lamang si Lila, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mata. Sa bawat hakbang nila, humahaba ang kanilang anino, sinasabayan ng huni ng mga ibong panggabi. At tila ba may ibang aninong sumasabay sa kanila, isang aninong hindi sa kanila. Pagkalagpas nila sa huling bahay ng baryo, nagbago ang simoy ng hangin. Mula sa hangin ng palayan ay naging malamig, mapanlin lang, na parang may nagmamasid. Ang daan ay naging mas makitid, mas madamo, at ang mga punong dati-luntian ay tila itim sa ilalim ng buwan. Walang ihip ng hangin, walang galaw ang mga dahon, para bang huminto ang oras. Papa, parang may sumusunod, bulong ni Lila habang napatingin sa likuran. Huminto si Elias. Tahimik, pinakinggan ang paligid. Baka hayop lang yan. Pero sa ilalim ng kanyang tinig ay may naramdamang hilakbot. Dahil narinig niya rin, hindi lang yabag, kundi parang mahihinang bulong. At ang amoy ng lupa na tila amoy bulok na laman. Pinagpatuloy nila ang paglalakad. Muling bumalik sa alaala ni Elias ang babala ni Kapilo, ang matandang albularyo. Kapag kabilugan ng buwan at may nawala sa gubat, huwag niyong susundan. May mga nilalang doon na ginagaya ang mahal niyo sa buhay. Mga aninong inaanyayahan ka para sumama sa kanila. Hindi na yon ang tunay na asawa mo, Elias. Ngunit hindi siya nakinig dahil hindi siya naniniwala noon. Pero ngayong naririnig na niya ang parehong boses ni Mila mula sa kakahuyat, tinatawag ang kanilang pangalan. Elias. Lila. Ang nanggagaling sa malalim na balon. Nagdadalawang isip na siya. Pa, si Mama ba yun? Tanong ni Lila, nanginginig. Ayoko sanang oo. Pero baka nga, sagot niya. Lumiko sila patungong gubat. Ang gubat ay mas madilim kaysa dati. Kahit may buwan sa langit, parang ayaw tumagos ng liwanag nito sa ilalim ng mga punong matataas at masinsin. Ang mga sanga ay parang mga daliri, humahaplos sa kanila habang naglalakad. Ang damo ay basa, parang umuuga-uga, kahit walang hangin. Napansin ni Elias na lumalayo si Lila ng bahagya. Anak, hawakan mo kamay ko. Ngunit pagkalingon niya, tila hindi na si Lila ang hawak niya. Ang mukha nito'y walang mata. Ang bibig nito'y punit at patuloy nang humingiti. May dugo sa damit. At sa halip na ilawan ng lampara ang paligid, ang apoy nito ay tila lumalamon ng liwanag. Napaatras siya. Hindi ikaw si Lila. Sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang batang Lila. Ang tunay. Nakatalukbong sa likod ng puno, umiiyak. Tumakbo siya, iniwan ang nilalang na hawak niya kanina. Nang akmang hahabulin sila ng huwad, biglang sumulpot si Kapilo mula sa dilim. Hawak ang tangkay ng kawayan.
na may nakaukit na mga lumang baybayin. Isinaksak niya ito sa lupa habang binibigkas ang orasyon. Lumindol. Umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw mula sa mga puno. Nabilipit sa lupa ang aninong ginaya si Lila hanggang sa matunaw ito at maging ulap na itim. Ang lampara ay namatay sa sarili nitong apoy. Hindi lang asawa mo ang kinukuha nila, Elias, bulong ni Kapilo habang inaakay sila pauwi. Lahat ng may sugat sa puso, sinusundan nila. Ginagamit ang lungkot mo para makapasok sila sa isipan mo. At kapag naniwala ka, doon ka na sa kanila. Tahimik si Elias. Mahigpit niyang yakap si Lila habang tumutulo ang luha. Pagkarating sa baryo, sa pagputok ng araw, doon niya lang napagtanto. Ang baryo ay walang laman, walang tao, walang hayop, wala ang lahat. Tanging siya, si Lila, at si Kapilo ang naiwan. Muling dumating ang gabi. Si Elias ay nakaupo sa harap ng kanilang kubo. Hawak ang lampara. Sa kanyang tabi si Lila, tahimik, nakatitig sa buwan. Pa, tanong ng bata, bakit po tahimik ang baryo? Dahil tayo na lang ang natira, anak. At nang mapansin niyang hindi humihinga si Lila, doon niya lang naalala, hindi niya siya naisama pabalik. Naiwan si Lila sa gubat, at ang batang ito ay hindi na ang kanyang anak. Ang lampara ay muling sindi, ngunit wala na itong liwanag. Itim na usok ang ibinubuga, at sa lilim ng buwan, na puno ng sigaw ang San Miguel. Nang muling dumulat si Elias, siya'y nasa loob ng kanilang bahay. Walang alaala kung paano siya nakabalik. Ang lampara ay nasa kanyang tabi, nakasindi, ngunit kulay bughaw na ang apoy. Malamig, hindi nagbibigay init. Tahimik ang buong paligid, ngunit may maririnig na mahihinang kaluskos mula sa itaas ng bubong na para bang may naglalakad doon. Tinawag niya si Lila. Walang sumagot. Nang tumayo siya at sumilip sa labas, laking gulat niya. Ang baryo ay ibang-iba. Ang mga bahay ay tila sira-sira na, matagal nang iniwan. Ang mga puno sa paligid ay natutuyot at ang langit ay kulay abo. Walang sikat ng araw. Tila wala na siya sa mundong kanyang kinagisnan. Sa paghahanap niya kay Kapilo o kay Lila, natagpuan ni Elias ang isang lumang gusali sa gitna ng gubat. Isang simbahan na gawa sa itim na bato. May lumang kampanang basag at pintuang nakabukas. Hindi niya ito naaalalang bahagi ng kanilang baryo. Sa loob, may mga bangkong tinubuan ng damo. Sa altar ay may retablong walang santo. Sa halip, isang ukit ng isang nilalang na may mukha ng tao, ngunit katawan ng puno, ang tagabantay ng lilim. Biglang umihip ang malamig na hangin at muling nagpakita si Kapilo. Tila mas matanda kaysa dati at may mapuputing mata. Narito ka na sa pagitan ng mundo ng buhay at anino, sabi ng matanda, at ang oras mo ay nauubos. Sa loob ng simbahan, isinalaysay ni Kapilo ang alamat. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, may isang babay lang nagngangalang Dama Aswang na pinatay ng kanyang mga kabaryo dahil sa paratang na siya'y nagpapakain sa mga diwata ng laman ng sanggol. Sa kanyang huling hininga, isinumpa niya ang baryo na bawat ikatlong kabilugan ang buwan sa ika-9 na taon, ang lilim ng gubat ay magigising at kukunin nito ang mga may pusong sugatan. Hindi mga multo ang humahabol sa iyo, Elias. Isa kang tinawag,
sapagkat ang puso mo'y wasak ng pagluha at ang isipan mo'y puno ng pagsisisi. Kaya ka nila nararamdaman. Upang makuha muli si Lila, kailangang tahakin ni Elias ang daan ng tatlong lilim. Isang espiritual na paglalakbay upang harapin ang tatlong bahagi ng kanyang sarili. Lilim ng nakaraan. Sa unang bahagi, hinarap ni Elias ang sarili niyang kabataan. Nakita niya ang kanyang batang sarili na takot, umiiyak habang pinapalo ng amang lasing. Napagtanto niya kung paanong ang trauma ay naipasa niya sa kanyang sariling anak, sa kanyang katahimikan, sa kakulangan ng yakap, sa pagiging abala sa trabaho. Lilim ng pagkawala. Sa pangalawa, nakita niya ang mismong gabi ng pagkawala ni Mila. Hindi pala totoo ang sinabi niyang pumunta lang ito sa gubat. Umalis si Mila dahil sa matagal na nilang away at siya'y hindi na bumalik. Sa kanyang panaginip lumalapit si Mila, duguan, sabay sabing, "Hindi ako nawala. Pinili mong hindi ako hanapin noon." Lilim ng kasinungalingan. Sa huli, hinarap niya ang Lila sa loob ng isang salamin. Ngunit ang Lila sa loob ay may mga mata ng isang nilalang. Tinanong nito si Elias, "Kaya mo ba akong ibalik kahit hindi ka totoo sa sarili mo?" Nang matapos niya ang paglalakbay sa tatlong lilim, nagbalik siya sa simbahan. Ngunit wala na si Kapilo. Sa halip, nakasulat sa pader ang huling babala. Kapag binuksan mo ang pintuan ng liwanag, siguraduhin ang haharapin mo ay hindi na isang anino. Paglabas niya sa simbahan, naroon si Lila. Nakangiti. May mga luha sa mata. "Pa, anak." Yumakap sila. Ngunit may isang bagay na mali. Walang tunog ang yakap. Walang tibok ang puso ni Leila. Nagising si Elias sa loob ng kanyang bahay, sa totoong baryo, sa liwanag ng araw. Humihinga, may ingay ng manok, may amoy ng sinaing. Parang lahat ay normal. Ngunit nang bumaba siya mula sa kama, napansin niyang wala ang anino niya sa sahig. At sa kanyang likuran, isang maliit na boses ang bumulong. "Hindi lahat ng aninong iniwan mo ay kaya mong takasan." Simula noon, ang baryo ng San Miguel ay laging may araw. Hindi na lumulubog ang araw. Wala ng gabi. Ngunit sa tuwing sasapit ang dapat sanang kabilugan ng buwan, lahat ng ilaw ay kusang nawawala. Ang mga anino ay muling lumalakad. At sa gitna ng dilim, may isang lalaki na pauli-ulit na naglalakad sa masukal na daan. Hawak ang lampara. Naghahanap ng isang batang babae. Isang batang hindi na kailanman makababalik.